Praise the name of Jesus. Magandang gabi po sa bawat isa po sa inyo at welcome po muli sa gawain ng ating Panginoon para po sa ating TNT online service po natin na ito. So, nagpupuri po ang ating po mga puso sapagkat muli tayo na magkakasama-sama. At muli po sa gabi pong ito, magsisimula po tayo ng ilang bahagi po ng pag-aaral na kung saan nawa ito po ay kunan natin ng kalakasan, of course, siyempre po ng paglago sa ating pong mga pananampalataya at higit nating makilala po ang ating Panginoon sa pamamagitan ng pag-aaral po natin ng kanya po mga salita. Ngunit sa oras na ito, bago po tayo pumalaot sa napakaganda ng mga inihanda ng ating Diyos na buhay para po sa pag-aaral po natin ito, tayo po muna ay humingi ng patnubay at gabay sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin sa ating Diyos na buhay. Pikit po natin ating po mga mata. Yan, at tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Aming Ama, sa oras po na ito, nagpapasalamat kami at muli mo kaming dinala sa dakong lugar po na ito upang muling pag-aralan. Alamin po namin ang iyong banal na kalooban sa pamamagitan po ng iyong banal na salita. Iniling namin, Lord, na kami po'y patawarin po ninyo sa aming po mga kasalanan at ariin mo po kaming karapat-dapat. Minsan pa, buksan mo ang aming mga puso, ang aming po mga pangunawa at tanggapin po namin ng buong buo ang biyaya ng iyong banal na salita. Pagpalain mo ang bawat isa sa kanila pong mga tahanan, whether they be watching through their computer screen or to their mobile phones, Lord, whatever means, Lord, upang sila'y makasama po namin sa pag-aaral ng iyong salita. Ikaw ang siyang kumilos at ang siyang manguna at umabot sa kanilang pangailangan. Salamat po, Panginoon. Padaluin mo, Panginoon, ang pagpapala, Panginoon Diyos, sa kanila po mga tahanan. Saan man sila naroroon, Panginoon, sa pamamaraan na sila po'y makakasama namin na alamin, tuklasin, at pag-aralan ang iyong banal na salita. Salamat po. Pagpalain mo rin ang abang lingkod mo upang nang sa ganon, ang lahat ng sasabihin niya ay yun lamang pong kapakinabangan, pagpapala at magiging kalakasan ng lahat ng mga tagapanood at makakasama namin sa pag-aaral ng iyong salita. Muli sa iyong papuri at ang kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. So purihin ang ating Diyos na buhay. So purihin po ang ating Panginoon at tayo dinala ng Lord muli para po sa ating pag-aaral ng kanya pong banal na salita sa ating pagpapatuloy sapagkat napakarami po na inihanda ng ating Diyos na buhay. So kaya tayo bumasa po muna sa kanya pong salita in the book of Exodus chapter 5 verse 1 up to verse 9. Ito po ang ating pong babasahin po, Exodus chapter 5 verse 1 up to verse 9. Afterward, Moses and Aaron went to Pharaoh and said, "This is what the Lord, the God of Israel says. Let my people go so that they may hold a festival to me in the wilderness." Pharaoh said, "Who is the Lord that I should obey him? And let Israel go. I do not know the Lord, and I will not let Israel go." Then they said, "The God of the Hebrews has met with us. Now let us take a 3-day journey to the wilderness to offer sacrifices to the Lord our God, or he may strike us with plagues or with the sword." But the king of Egypt said, "Moses and Aaron, why are you taking the people away from their labor? Get back to your work." Then Pharaoh said, "Look, the people of the land are now numerous, and you are stopping them from working." That same day, Pharaoh gave order to their slave drivers and overseers in charge of the people, "You are no longer to supply the people with the straw for making bricks. Let them go and gather their own straw. But require them to make the same number of bricks as before. Don't reduce the quota. Don't reduce the quota. They are lazy. That is why they are crying out. Let us go and sacrifice to our God. Make the work harder for the people so that they may keep working and pay no attention to lies." And also in the book of Psalms, chapter 77, verse 14, "You are the God who performs miracles. You display your power among the people." So purihin po ang ating Diyos na buhay sa oras po na ito. Sumaatin po ang pagpapala ng ating Panginoon and welcome back para po sa ating pag-aaral ng salita ng ating Diyos na buhay. And
How I wish na tayo pong lahat ay muling nasabik sa salita ng ating Panginoon. Although last week po tayo po ay nagkaroon ng pagkakataon upang mabigyan po natin ng pagluwalhati, pagpaparangal ang ating Panginoon kung paano kumikilos at gumagawa ng himala. In fact, yung ginawa po natin na pagbibigay po ng daan upang makapagbigay ng patotoo, ang ilan sa ating po mga kapatid, yan po ay pagpapakita po na ang kapangyarihan ng Diyos ay kumikilos po sa buhay ng bawat isa na ang ating Panginoon ay may kapangyarihang magbago po ng ating pong mga buhay. Kung meron man po nanonood po sa inyo at iniisip nyo, wala ka ng pag-asa at wala ng pagbabago na mangyayari po sa iyo, katulad nung nangyari nung nakaraang linggo po o nung nakaraang Thursday po na ating po nga ginawa na kung saan may mga kapatid po tayo na nagbigay ng kanilang mga patotoo kung paano po kumilos ang ating Diyos na buhay. Ibig sabihin, buhay na buhay ang Diyos. O kaya kayong lahat na nanonood, huwag kayong mawalan ng pag-asa sapagkat ang ating Diyos ay buhay na buhay na buhay ang ating Panginoon. So kaya yan, dapat pupurihin at luluwalhatiin natin lagi ang ating Panginoon. So going back, no, we're about to begin with our new sequel na siyang part pa rin po nito pong ating series during the entirety nito pong global pandemic, which is now we have this series titled Global Pandemic and Laughter. So to begin with, na lagi natin nakakaugalian bago tayo mag-umpisa sa ating pag-aaral po dito po sa ating Thursday night training nating online service, meron po tayong portion po rito which is yung tinatawag po nating a dose of laughter. Ayan, so a dose of laughter. So for tonight, dito sa tatalakayin po na ibabahagi po sa atin na bahagi po nitong portion po na to na Dose of Laughter, I have chosen to title this, no? Ito pong portion po na to para sa gabi pong ito na pinamagatan po nating Be Careful What You Wish For. Yan. Be careful what you wish for. Okay, so ano po itong bagay po na ito? So, ang istorya po ay ganito na nag-umpisa. Okay, so meron pong isang lalaki na matagal na siyang nangangarap, matagal niyang inaasam na magkaroon ng kaluwagan sa kanya pong mga buhay. So minsan sa kanyang paglalakad po, at naroon siya sa isang baybaying dagat, walang ano-ano po sa kanyang paglalakad at nag-iisip siya kung paano luluwag ang buhay niya, yung mga pangarap niya, paano mangyayari at magaganap ang lahat-lahat ng ito. Nagulat siya sa kanyang paglalakad po sa baybaying dagat, meron po siyang natalisod po at tumunog. Sa pagtunog niya na naramdaman niya, ano to? Ano tong nararamdaman ko na to? So, ang ginawa niya, tinignan niya yung kanyang natalisod po na yun, at sa kanyang pong pagkita po, nakita niya na parang ito po isang mala genie na bottle, no? At sabi, naku, eto na, matutupad na ang aking pangarap. Sabi niya gano'n. So, ang ginawa niya, alam niyo naman, pagka genie po, hinimas-himas, kiniskis niya po yung gilid po na yan. At pagkatapos po na nangyari po, nagulat siya, biglang umusok. Ayun, pagkatapos lumabas ang genie. Yan, pagkita niya na gano'n, naku, grabe. Ano kaya ito? Sabi gano'n, ito na yung magbibigay ng katuparan sa lahat ng aking pinapangarap. So ngayon, nagpasalamat sa kanya yung genie. At sabi sa kanya ng genie, salamat at ako'y nakalaya na. At dahil sa pagpapalaya na ginawa mo, binibigyan kita ng 3 kahilingan sa mga oras na ito upang makamtan mo ang iyong mga minimithi sa buhay. Sabi ng lalaki, sabi ko na nga ba ito natutupad sa aking mga pangarap eh. Okay, so sabi niya, sige, 3 hiling na hinihingi niya. Now, dahil rito, salamat, sabi niya gano'n, ito na, matutupad na pangarap ko. Tuwan-tuwa siya, tumitingin pa siya kung may mga tao na nakakakita sa kanya, matutupad na pangarap ko. Okay, genie, alam na alam ko kung ano hihingin ko. At matagal kong pinagdataan kung sakaling darating ang ganitong pagkakataon. At ito na yung ngayong pagkakataon na yan. Pinapangarap ko na matutupad. Okay, sige. Anong hinihiling mo? Unang hiling ko, ito ang kauna-unahang hiling ko. Alam ko kung ano yung hihilingin ko genie. Hindi ako po pwede magkamali. Kumbaga, napaghandaan ko to if ever na mangyari, dumaan sa buhay ko. At eto na, dumaan na sa buhay ko. Ano yung hihilingin mo? Okay, sige. Ang unang aking hinihiling na kauna-unahan, no? Hinihiling sa iyo sa mga oras na ito. Okay. Ang unang hiling ko, siyempre, kinakailangan lumuwag ang buhay. At pag lumuwag ang buhay,
para lumuwag ang buhay, kailangan ng pera. So, ang unang hiling ko, bigyan mo ika ako ng $1 billion. Yan, $1 billion ang hiniling niya. Magkaroon siya at yung $1 billion na yon nakalagay yung pangalan niya sa Swiss account na nando doon na meron siyang account na $1 billion. Ay, grabe. Of course, matinding inihiling niya po na to. And then, poop! Eto po, binigay ni Jeannie, no? Yung isang papel na magpapatunay na siya po'y merong personal account sa Swiss, no? Sa Swiss. At pagkatapos, nakasulat sa pangalan niya na meron siyang $1 billion. Okay, so thank you, Jeannie. Sabi niya gano'n, salamat. Ako, may $1 billion. Hindi milyon ang hiningi niya, matalino to. $1 billion ang hiningi niya. Okay, so dahil ito, meron siyang $1 billion account. Siyempre, pakiramdam niya. Luwag na ang buhay ko nito, Jeannie. Okay, next. Ano yung susunod na hihilingin mo? Okay. Sabi niya, alam ko hihilingin ko, Jeannie. Siyempre, hindi bagay sa akin na may $1 billion ako. Pagkatapos ganito, palakad-lakad lang ako. Hihilingin ko sa iyo ngayon, bigyan mo ko ng brand new na red Ferrari. Yun ang hiningi niya, ang tindi. So, dahil itong brand new na red Ferrari, eto, binigay sa kanya, poop! Pagkatapos, all of a sudden, dumating po sa kanya itong pagkaganda-ganda, of course, na Ferrari. At syempre, tuwang-tuwa siya. May $1 billion na ako sa Swiss account, no? Sa Swiss Bank. At pagkatapos, meron akong red Ferrari. Ngayon, okay, what will be your last and third request? Alam ko, matagal ko rin pinangarap to, Jeannie. Sapagkat syempre, aanhin ko ang napakaraming pera. Bilyon-bilyon yan. Aanhin ko ngayon itong napakagandang Ferrari na to. Kung hindi naman matutupad itong pangatlo na to. Okay, so meron siyang pangatlo. Jeannie, gusto ko tuparin mo yung aking pangatlong hiling na to. Okay, ano ang hiling mo? Nakahiling ka na ng $1 billion na account dyan sa Swiss Bank at pagkatapos, meron ka ng brand new red Ferrari. Okay, Jeannie, ito yung huling-huling request ko sa iyo. Ang gusto kong gawin mo sa pangatlo kong request at ito ang hiling ko. Gawin mo kong irresistible. Irresistible, ha? Jeannie, sa lahat ng babae. Aba, matindi yung request niya. Maging irresistible siya sa lahat ng mga babae. Sabi niya kasi, aanhin ko naman, may $1 billion ako. Pagkatapos, meron akong Ferrari na brand new. Pagkatapos, wala naman akong kaapil-apil sa mga babae. So, make me irresistible. Yun ang request niya. Make me irresistible to all women. Are you sure? Yes, I'm very, very sure. Sabing ganun po, nito pong mama po na ito na nagkaroon ng 3 wishes. At ang nangyari, your wish is my command. So, ano ginawa po? I will make you an irresistible, no? To every woman. Then, poop! At ang nangyari po, eto ang nangyari, naging irresistible siya. Ang ginawa sa kanya ni Jeannie, naging irresistible siya at sapagkat yung pangatlong hiling niya na natupad, dahil po rito, naging tunay siyang irresistible sa mga kababaihan. At ano po ang nangyari? Siya po ay naging isa pong box of chocolates. Yan ang nangyari po. Sapagkat wala pong ibang na magiging irresistible sa mga kababaihan po kung hindi po yung mga tsokolate po na yan. Alam ninyo, ang lahat ng babae, pag inalokan niyo yan ng kahit na ano at kahit na anong topak niyan, kahit anong talangka, kapag tsokolate po ang ibinigay po yan, irresistible yan sa mga kababaihan. So kaya ito ang nangyari po, no? Nangyari, meron siyang $1 billion at pagkatapos nagkaroon po siya ng brand new red Ferrari at ang pangatlong kahilingan niya na maging irresistible to all women, naging box of chocolates po itong lalaki po na ito. So kaya doon sa parting yan, sa ating pong lahat, paalala po, be careful what you wish for. So nga naman, nandun yung $1 billion na account sa Swiss,
At pagkatapos, yung kanya pong red Ferrari na brand new na pagkaganda-ganda at ang kahilingan niya na maging irresistible sa mga kababaihan, nangyari po nang siya po'y gawing isang kahong tsokolate. Yan. So magandang gabi po at sa ating pong pagpapatuloy sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Naway sumaatin po ang pagpapala ng ating Diyos na buhay. Ito po ang aking pong paalala po sa inyo. Tandaan po ninyo, pagdating po rito, sa bagay po na ito po ang aking pong lagi pong binabanggit sa pasimula po na ito. Okay, pakita po natin sa kanila direct yung next slide. Ayan, that laughter and happiness is a powerful force that if and when people discover and use it, it can save them from the horrors of this world. So for tonight, sa ating pagsisimula, ang ating tatalakayin po is the humorous miracles in the Bible, which is we will going to explore the Old Testament miracles in humorous ways. Yan ang siyang ating pong papaksain po. So purihin po ang ating Diyos na buhay. Napakaganda na pag-aaral na gagawin ng ating Panginoon para po sa oras po na ito. So dito po sa ating pong church, no, dito po sa aming pong church, so nasa lahat ng nanonood dito po sa Jesus Christ One God One Gospel Church, no. Kami po ay naniniwala na ang ating Diyos na buhay ay nais niya po na kumilos, gumalaw sa bawat iglesia, sa bawat churches, of course, na siya po ay maipakita niya po yung kanyang tinatawag na supernatural power. Yes, pagdating sa supernatural power po na yan, marami po tayong mababasa po, of course, sa pagkukunan po ng mga resources po, ng mga patotoo dito po, of course, sa Bible po. Napakaraming biblical accounts, biblical stories na makikita po natin, yung mga supernatural miracle ng Panginoon ay naririto. In fact, no, sa ating pong lahat na naririto, yung tinatawag po na Revised Standard Version po sa kanilang preface po, no, sa unahan po, at doon sa pinaka-last part po ng preface, ito po ang nakasulat po, no. The Bible is more than a historical document to be preserved, and it is more than classic of English literature to be cherished and admired. It is a record of God's dealing with men, of God's revelation of Himself and His will. It records the life and work of Him whom the Word of God became flesh and dwelt among men. The Bible carries its full message, not to those who regard it simply as heritage of the past or praise its literary style, but to those who read it, that they may discern and understand God's Word to men. Yan ang sinasabi po dyan, no? So kaya po sa ating pong lahat na if you are looking for an abundant and amazing miraculous stories po, wala po tayong masasabi po nating great source liban po dito po sa salita ng ating Panginoon, of course, dito po sa Bible. In fact, when we say the Bible is accepted as one of the greatest masterpiece in the world's literature, no? The Old Testament, ang lumang tipan, napakarami po ng mga talaan, listahan na kung saan ng mga himala, no? Dito po sa salita ng ating Panginoon, himala ng ating Panginoon na naroroon na ibinigay po. Now, talking about miracles. Miracles are supernatural events that occurs in the natural world. So when you say natural world, we are now living in this natural world, and of course, yung miracle ng Lord nag-i-exist. Kung meron sa inyo hindi naniniwala sa miracle ng Lord, wala pong problema pagdating sa parting yan. Pero gusto ko namang sabihin po sa inyo, kami po na mga naniniwala sa miracle ng ating Panginoon dito sa natural world na ito, hindi lang po yan nangyari during the time of the Bible times. Every day ang miracle ng Lord nandiyan dyan at nangyayari po sa buhay po natin as we live in this natural world, in this material world po na ito, nandiyan dyan ang miracle ng ating Panginoon. So, these supernatural events, no, miracles na ito, the not seen, are evident that there are supernatural powers that are outside our five senses, which is true. Nakikita po natin yan. Ito pong supernatural occurrences po na yun na tinatawag. Ito po'y lumalabas po sa tinatawag po na five senses nating mga tao. At marami pong miracles na maipapaliwanag, pero may mga miracles po na hindi po ganun basta na mapapaliwanag. May mga himala
na nangyayari at nagaganap na napakahirap din po na maipaliwanag bakit po nangyari po yan. Now, in the Old Testament, as I have mentioned, napakaraming records of miracles na bahagi po ng ating pong mga pananampalataya na ating pinangahawakan about the power of God, no? Na kung saan na meron tayo. Now, if you ever ask me, no, have you ever asked yourself how many miracles are there in the Bible? Na itanong na po ba natin to sa ating po mga sarili? Ilan po kaya na miracles na nakasulat po dito po sa Biblia? Pag Biblia po ang tinanong natin, pag Biblia ang ating tinignan, ilan po ba ang nakatala na miracle? Alam po ninyo, makinig po tayo, hindi po tayo makakapagsabi po ng specific po. Bakit po? Sapagkat may depende po eh. Depende kung paano natin titignan yung isang bagay na nangyari o ginawa ng ating Panginoon dito po sa Kanya pong salita. Depende paano mo bibilangin yan. Depende rin yan kung paano mo makikita yung himala po na yan. But halimbawa, bibigyan ko po kayo ng example. In the Bible, when the Bible tells us that Jesus healed the two blind men in Jericho, in Matthew chapter 20, verse 30 to 34, yung miracle po ba na yan, isa o dalawa? Dalawa yung pinagaling. Pwede natin bilangin siya as isa. Pwede rin naman siyang bilangin as bilang dalawa. So, depende yan. Pwede mong sabihin, isang miracle lang yun kasi isang beses lang ginawa at nangyari. Pero pwede rin naman natin sabihin dalawa sapagkat dalawa po yung tumanggap ng tinatawag na miracle. Halimbawa, pag pinag-usapan natin yung paglalang ng Diyos, yung creating this universe, no? When you say that is the creative miracle, no, na ginawa ng ating Panginoon in creating this vast universe po na naririto po sa atin, siyempre, pag sinabi natin yung kabuuan na paglalang niya ng universe, pwede lang nating ibilang na isa yon. Pero marami pa pong miracle na mangyayari pa po ron. Yung pag-create niya ng earth, yung pag-create niya ng stars. Pwede rin nating bilangin yun na iisa at tigi-tigisa po. Pwede rin yung paggawa niya ng isda, ng mga hayop, yung lahat ng mga naririto na nilaman po paglalang sa ating pong tao. Pwedeng yung kay Adan, bilangin mo ng isa. Pwedeng another kay Eve, ibilangin mo rin naman ng isa. So, depende. So, hindi natin masasabi na mabibilang natin. But counting somewhat conservatively dun sa creation po na yun at sa healing of the two blind men po na yun na binisinite ko sa inyo as an example, ay po pwede natin mabilang po siya na isa at po pwede rin natin mabilang na hiwa-hiwalay. Ngunit para po sa akin, sa ating pag-aaral, yamang pag-aaralan po natin ay bahagi po ng mga miracles ng ating Panginoon. Counting conservatively and practically, there are 83 miracles recorded in the Old Testament and more than 80 found in the New Testament. Okay, ulitin ko po uli 83 in the miracles recorded in the Old Testament. And then at the same time, meron pong 80 found in the New Testament. So, dito po sa ating maigling pag-aaral, sana nga umigsi lamang po ito, no? Itong sequel po natin na ito, nasisimulan po natin ngayong gabi, no? With this series, Global Pandemic and Laughter. Pag-aaralan po natin yung mga miracles in the Bible, especially, unahin natin in the Old Testament. Of course, tatawid tayo in the New Testament after this Old Testament studies, no? So, pag-aaralan po natin yung different approach ng miracle na nangyari po from the scriptures in a way na maintindihan natin at maunawaan natin ang lahat-lahat ng bagay po na yan. Napakahalaga na maunawaan ng bawat isa po sa atin sa gabi pong ito, sa ating pag-aaral, kung ano po ang kahalagahan ng tinatawag po na himala po na yan ng ating Diyos na buhay. So, kagaya ng sinasabi ko po sa inyo, napakagandang pag-aralan po natin. Napakaraming miracles po dito po sa Bible. Maraming naisulat, maraming naitala na mga himala ang ating Diyos na buhay. And like for example, kagaya ng sinabi ko, pag-aaralan po natin na to in a different approach na kung saan hindi siya katulad ng common studies of miracle na kung paano nangyari, naganap, etc. blah blah blah. We can say na parang exhaustive or we may say a comprehensive studies na gagawin po about miracles. But we will study miracles in a different approach, in a different way, in a different manner, na kung saan both in the Old Testament and in the New Testament, pag-aaralan po natin to with a touch or zest, no, of
humor. Yan ang kakaiba po rito sa ating pagtalakay po na ito, no? So kaya sa inyo po mga tahanan, ihanda po ninyo ang inyo po mga sarili sapagkat dito po sa ating pagbukana po na ito ay katulad ng aking pong sinabi, tandaan po ninyo, ang miracle ng ating Panginoon, lagi-lagi, nandiyan yan sa buhay po natin. In fact, sa Bible po, kung pag-aaralan po natin ang salita ng ating Diyos na buhay, even the miracles written in the scripture, sometimes God Himself performs it in a humorous way. Totoo po yan. Alam niyo, meron lang tayong hindi natin napupuna, katulad nung ginawa nating pag-aaral nung nakaraan sa buhay at ministeryo ng ating Panginoong Jesucristo nung siya po'y narito po at bilang tao, ulitin ko po, bilang tao, nung siya'y nag-ministry po, hindi naman natin napupunan ng ganun-ganun yun kundi natin bubusisiin. No? So like for example, ngayon sa ating pag-aaral, sa panibagong pag-aaral po natin na ito, diyan po natin ibibigay ang ating atensyon para makita po natin that even the miracles that were written in the scriptures, no, sometimes makikita pala natin, ang Diyos pala mismo, merong touch or sense of humor doon po sa miracle na kanyang ginawa. Nakadalasan, kagaya ng sinabi ko, hindi naman natin po napupuna yung bagay po na yan. So, kaya sa ating pong lahat na naririto, no, uulitin ko po uli, as I have mentioned in our previous lessons na napag-aralan po natin, no, walang kaduda-duda at hindi po natin po pwedeng itanggi po yan na ang ating Diyos na buhay ay meron pong great sense of humor. In fact, God the Almighty, the eternal and all-powerful God, all-powerful One, yan, has a great sense of humor. So, kaya sa ating pong lahat na naririto, no, ay pag-aaralan po natin sa oras po na ito, sisimulan po natin itong paksa po natin na ito na wala pong iba. Kung hindi yung kagaya ng aking sinabi, hindi naman po natin to na comprehensive studies about miracles na iisa-isahin po natin yung mga miracles po na yan sa Bible. Pipili lang po tayo na maaari po nating mapakita at mapag-aralan kung saan po lumabas yung humor or sense of humor ng ating Panginoon sa paggawa niya ng himala po na yun. At sa gabi pong ito, ang aking pong napili, maring mag-umpisa tayo sa ganito, tapos atras po tayo sa pagano. Wala naman problema po yan. Hindi naman po to in chronological order na sets of studies. Ngayong sa gabing ito, sa ating pag-aaral, pinili ko po ito pong magandang himala. One of the most well-known and famous miracles in the scriptures is none other than the 10 plagues of Egypt. Yan ang siyang ating tatalakayin po. So, tignan po natin, ito pong bagay po na ito, na nag-perform ng miracle ang ating Panginoon dito po sa Ehipto at during the time of Moses, alam na alam po na yan. So, let's talk about this, no? First, no, humor, let's talk about humor in the midst of judgment. Humor in the midst of judgment. Isipin po ninyo, ito pong panahon po na ito ay pagkakaloob ng Diyos, pagbibigay ng Diyos nung tinatawag na judgment. Hahatulan niya ang bansang Ehipto dahil po sa katigasan ng ulo nitong parao. We are very much familiar with this stories po na ito, with this story po na ito, the 10 plagues of Egypt po na yun. So, now, the 10 plagues of Egypt demonstrates the power of God, undoubtedly, no? Without an ounce of doubt, no? Makikita po natin that the plagues of Egypt demonstrates the power of God. Bakit ko po sinabi? The 10 plagues of Egypt, also known as the 10 plagues or the 10 plagues of Egypt or the biblical plagues, are described in Exodus chapter 7, verse 1 up to verse 12. Nandiyan po yung account po na yan na makikita po natin. So ito po plagues po na ito po yung mga 10 disaster na kung saan pinadala ng ating Diyos sa Ehipto para kumbinsihin itong parao na kilalanin siya at itong mga lingkod niya po na ito na si Moses at si Aaron po na ito ay kanyang mga isinugot, mga alagad po niya. So pinahirapan ng Ehipsyo ang mga Israelita, ito pong mga Hebrew children po na ito na naririto po sa Egypt for 400 years. Now, there are 3 great lessons that I would like to share from these 10 plagues of Egypt. Bago po tayo lumalim, no? Okay, the 3 great lessons from the 10 plagues of
Egypt. Okay, ano-ano po yan? First, the first lesson, the God of Israel is greater than all other Egyptian gods and goddesses. This is the first lesson na binibigay po nito pong 10 plagues po na ito. Ipinakikita po nung pagpapadala ng Panginoon ng salot dito po sa lugar po na ito, ipinakikita niya na wala na po nahihigit pa na Diyos sa Kanya. So, yung kanyang pinadala pong mga himala, yung kanyang pinadala po na yan na mga salot dito po sa Ehipto po na ito, ay pagpapakita na siya po ay Diyos na wala pong katulad at nakahihigit siya sa mga Diyos na kinikilala dito po sa Ehipsyo. Sapagkat ang Ehipsyo, sa hindi nakakaalam, marami pong mga Diyos at Diyos na kinikilala po ito, mga gods and goddesses po na kinikilala sa kanila pong mga bansa. And another lesson na makukuha po natin, pangalawa, not only the God of Israel is greater than all other Egyptian gods and goddesses. Pangalawa, God will bring justice and judgment to those people who refuse to repent and turn to the one true God. Ayan. So, ito ipapadala ng Diyos, yung tinatawag po na justice and judgment dun sa mga tao na ayaw po kumilala. Diyan natin makikita, isang aral po yan. Kapag ang isang tao ayaw kumilala sa kanyang salita, ayaw kumilala sa pangako ng ating ayaw kilalanin ang kaisa-isang Diyos. Ulitin ko, ayaw kilalanin ang kaisa-isang Diyos. Nagagalit siya kapag kaganyan. So, kaya ano nangyayari po? Pinadala niya ng salot dahil po dyan para makita po nito pong Ehipsyo po na ito pong mga paraon na ito, kasama lahat ng mga tao, mga mamamayan niya na naroroon, ang titigas ng ulo ninyo, kaya padadalan niya ng salot. Ito pong mga tao po na ito, ayaw kumilala. Ganyan ang ating Panginoon, pagka ayaw na, kapag dead-end na, tinatapos na talaga ng ating Diyos na buhay. And then the third lesson that we can learn from this 10 plagues of Egypt is the 10 plagues of Egypt is not just about judgment. Yes, this is one of the I would say na one of the best na lesson na makukuha po natin from this 10 plagues of Egypt. Ano po yan? It is not just about judgment, but it is also about how God humorously taunts and insults the multiple Egyptian gods to show the Egyptians that their gods were nothing. Yan po yan. Kaya po pinadala ng Diyos ang salot po sa kanila para maipakita po sa mga Ehipsyo, para maipakita po dito po sa mga Egyptians po na ito, especially on particular with Pharaoh of Egypt, para makita nila yung Diyos na kinikilala ninyo. Walang kwenta yan kaysa sa akin. Walang halaga yung lahat-lahat na niya. Yung lahat ng kinikilala nyo na ng Diyos, kahit marami yan, wala silang sinabi sa akin na iisang Diyos. Parang yun ang mensahe po ng ating Panginoon. At kanya pong ininsulto, inuyam, ito pong tinatawag po na mga Egyptian gods and goddesses po na ito. So, yan po yan. So, paano natin makikita po yan? Ito po ang ating pag-aaralan, finding humor in the 10 plagues of Egypt. Finding humor in the 10 plagues of Egypt. So, silipin natin, sipatin po natin. Anong humor na makikita po natin? Meron po bang humor? Of course, meron. Dapat po palakpakan natin ang ating Panginoon doon sa bagay po niya. Dahil po, ang ating Diyos na buhay, kahit po siya magpe-perform ng miracle, at yung miracle na ginawa niya rito, ulitin ko po, for sure, 100%, no? I am pretty much sure na meron pong tinatawag po na humor or sense of humor doon sa tinatawag po na miracle na pinerform niya dito po sa Egypt. Sure na sure po yan. Meron po, hindi po pwedeng mawalan po yan. So, let's take a look at this. Medyo marami po ito, 10 po ito. So, kaya medyo bibilisan natin, medyo gawin nating fast pacing ng konti itong pag-aaral po natin. Let's talk about the first plague, no? The first plague that happened, no, that God sent to Egypt is the water turned into blood. First plague, water turned into blood. That is, the account is in Exodus chapter 7, verse 14 up to verse 24. Okay, so yan po yan. Now, bakit pinadala ng Lord, no? Ito po nga kauna-unahan na tinatawag po na salot dito po sa Egypt, yung kanya po nga yung tubig na naroroon sa ilog po, yung Nile River na naroroon, ay ginawa po itong dugo.
Ayan, namula po ito na parang dugo nung mga panahon po na yon. Okay, bakit po? Sapagkat para hiyain po, ito, ulitin ko, this is the humor na makikita po natin. Bakit po? Sapagkat ito po mga Egyptian, sumasamba po sila dun sa Nile River, meron po silang tinatawag na Egyptian God na kung tawagin po ay si Hapi. Ayan, Hapi na Egyptian God, no? Egyptian God of the Nile, and this Egyptian God was a water bearer. Okay, so yan po yan. So itong first plague po na ito na pinadala po dito po sa Nile River po na ito, ito po ay judgment and taunt or insult, no? Dito po sa tinatawag po na God po na ito na si Hapi, no? So makikita po ninyo, yan, na ito po ay panlilibak. Hindi lang siya judgment, kundi taunt and insult against Hapi, the God of the Nile, Isis, goddess of the Nile, and Num, guardian of the Nile. So, yan po, yung tatlo po na yan na makikita po ninyo in your screen, no? Yan po yung parang pinagtatawanan po ng Diyos po ito eh. Bakit po? Itong lahat-lahat ng yan, sige, yan ang kinikilala ng Diyos, ha? Tignan natin kung may magagawa sila. Bakit po? Sapagkat itong Nile River po na ito, na naroroon nung panahon po na nila Moses, panahon po ng nila Aaron, nung sila humarap dun sa Pharaoh, especially in this book of Exodus chapter 7, ang Nile River po, sa kanilang paniniwala po, it is the bloodstream of Osiris, na kung saan inire-reborn each year, na kung saan yung tubig po na yun ay umaapaw, taon-taon umaapaw, at sa kanilang paniniwala po, ito po'y pinaapaw po nung Diyos po na kanilang pinaniniwalaan. At dahil po dito sa river po na ito, sa ilog po na yan, sa Nile River po na yan, dito po bumabase po sila lahat. Dito po nagmumula yung tinatawag po na basis of daily life po nila. Yung kanilang national economy, nandiyan rin po. So kapag halimbawa, kung ito po ay devastated, marami po ng mga milyon-milyon na mga isda ang siyang mamamatay ng mga oras po na yan. And then definitely, the water will be unusable during that time. So, in Exodus chapter 7, verse 17, let's read this. Exodus chapter 7, verse 17, excuse me. This is what the Lord says. By this you will know that I am the Lord. With the staff that is in my hand, I will strike the water of the Nile, and it will be changed into blood. Yan ang sabi pong ganon. So makikita po natin on the first plague pa lang, hiniyana ng ating Panginoon. Dito pong tinatawag po na na kanila po na kinikilalang si Hapi. Hindi ko alam kung magiging happy pa po siya ng mga oras na yun. Itong Hapi na si Egyptian God, nahiya ng ating Panginoon dahil sa pagpapadala. Tignan ko kung may magagawa ka pa at kinikilala ka nilang Diyos. So that's the first plague po. And then the second plague, no? Frogs coming out of the Nile River. Ayan, the second plague, frogs coming out from the Nile River. Written, nandiyan po yan from Exodus chapter 7, verse 25 to chapter 8, verse 1 up to verse 15. Okay. So, ano naman po ang connection po nito? Dito po, yung paglabas po ng tinatawag po na ito ng mga palaka, but definitely, bakit po lumabas yan? Okay, ganito po. Dahil pumula po yung Nile River, definitely lahat ng mga isda na naroroon, namatay yung mga isda na naroroon, at yung mga palaka na naroroon din, naglabasan din po. Okay, so ano po nangyari? Ito po ang dahilan. Ito pong tinatawag po nilang Egyptian goddess, no, na si Heket, ayan. Egyptian goddess na si Heket, the goddess of fertility, water, and renewal. Now, itong si Heket, isa po siyang Egyptian goddess na kung saan meron po siyang tinatawag na head of a frog. Ayan. So, kung makikita nyo in your screen, ayan, yung kanyang ulo, parang palaka po, yung pagmumuka po ng goddess po nila na yan. Now, itong second plague po na ito, lumabas po yung tinatawag na pagkarami-raming palaka po nung mga oras po na yun. No? Bakit po? Because that is the judgment na ibinigay ng Lord dito po kay goddess Heket, na kung saan na may frog-headed goddess of birth, maipapakita po na ito pong
goddess po na to, walang halaga. Kaya pinagtatawanan na naman ng Panginoon to. Sige, ilabas mo kapangyarihan mo. Ipakita mo kapangyarihan mo. Kung ikaw ang talagang Diyos, kung ikaw ang tunay na Diyos, ilabas mo yung kapangyarihan mo dyan sa mga palaka mo na yan. Utusan mo yan. Pahintuin mo sila. Okay, so ano nangyari? So, that's the humor in that plague, in that judgment na makikita po natin, because I want you to understand that frogs were taught to be sacred and not to be killed dito po sa mga Egyptian po na ito. So, pinalabas ng ating Panginoon, ito pong mga napagkarami-rami, laksa-laksa na mga palaka, laksa-laksang, we can say that the frog invaded every part of the homes of the Egyptian, pumasok sa palasyo, pumasok sa bawat bahay po. So, kung talagang Diyos yan, tignan natin, sige, pigilan nyo yung mga palaka na yan. Sige, kung talaga kayong Diyos na makapangyarihan, ipakita nyo na kaya nyong pigilan yung bagay po na yan. Let's read this in the book of Exodus chapter 8 verse 13 and 14. Ang sabi pong gano'n, and the Lord did what Moses asked. The frog died in the house, in the courtyards, and in the fields, and they were piled into heaps in the land of reek of them. So, doon yung makikita, ang dami na namatay, nagkandamatay po, nagtakbuhan pagkatapos na tumakbo sa palasyo, sa bawat bahay ng mga Egyptian, at pagkatapos sila po ay namatay. Siyempre, pagka namatay po yan, kung ang dami-dami po, nandun sa lahat ng lugar po, yung tinatawag na palaka, susunod po na mangyayari po dyan, nagkandamatay. Kaya nga po, kahit po ang science, halos sa kanilang nai-interpret, yung pangyayari po na ito, parang sequential po, nagkakaroon ng tinatawag na cause and effect. Ito pong miracle na ito na nangyari. Bakit po? The third plague, tignan po natin, no? Sumunod po, the third plague, no, na nangyari po is lice, gnats from the dust of the earth. Ayan, okay. Lice, yung gnats, no? Mga insekto po na ito from the dust of the earth. Okay, ito naman ang sumunod. Siyempre po, dahil ganun na nangyari, tignan po natin yung mga insekto po na ito. Meron po kasi silang kinikilala na Egyptian god na kung tawagin po ay si Geb. Ayan, si Geb, no? Which is the Egyptian god of the earth. Now, itong Egyptian god of the earth po na ito na si Geb was over the dust of the earth. Siya po yung Diyos po na kinikilala po na yan. And this third plague po na ito, this gnats po na ito, or yung lice po na ito na tinatawag, was judgment on Set, the god of the desert. At the same time, pareho rin po. So, ito pong judgment po na to, judgment and thought on Set, which is god of the desert. So, makikita natin, unlike the previous plagues na nangyari po, yung mga magician po, ay kaya pa po nilang i-duplicate yung mga unang mga trick. Pero ito, pagdating po rito, itong mga magicians po ng Egyptians, hindi na po nila ma-duplicate itong bagay po nito. Kaya sinabi na nila, binulong na nila sa Parao, sabi nila sa Pharaoh, this is the finger of God. Yan ang sabi gano'n. Pharaoh, this is the finger of God. In the book of Exodus, chapter 8, verse 19, ito po ang magkakasabi, the magician said to Pharaoh, ayan, this is the finger of God. But Pharaoh's heart was hard, and he would not listen, just as the Lord had said. Grabe, kita ninyo? Hindi siya makikinig. Bakit? Sinabi ng Lord, talagang hindi siya makikinig. Makikita nyo, kahit ang Parao, hawak-hawak sa kamay ng ating Panginoon. Ang pinakikita rito kung gaano kakapangyarihan ng ating Diyos na buhay, na meron siyang gustong mangyari at maipakita dahil hindi pa po tapos yung kanyang purpose. Kaya doon sa parting yan, ano po ang nangyari? The fourth plague. Tignan po natin. So, dahil po ron, siyempre, nandoon na po yung mga insekto, yung mga kulisap na yon. Sumunod, eto na naman. No, the fourth plague, swarm of flies. Ayan, swarms of flies. Exodus chapter 8 verse 20 up to verse 32 is the account. Okay, so pagkatapos po nito, eto na naman. Meron na naman katawa-tawang ginawa ang ating Diyos na buhay pagdating po rito. Sapagkat meron pong Egyptian god na ang pangalan naman ay Khepri. Ayan, Khepri. Ayan. So, itong si Khepri po, Egyptian god of creation, movement, sun, and rebirth, and watch it, the fly god na tinatawag po, no? Okay, so ano po ito? Itong si Khepri, the Egyptian god, meron po siya sa kanyang ulo po na meron pong parang langaw, ayan, sa ulo po niya.
yan po yung itsura po na yan, yung Diyos-Diyosan po na yan, o Egyptian God, na kanila po nga sinasamba po na yan. And this fourth plague po na ito, the swarms of flies po na ito, was judgment on, watch it, no? The fly god, at pati po kay Kepre rin at the same time, no? So dito sa plague po na ito, makikita ang pagkakaiba ng mga Israelita at ng mga Egyptians, no? Dito po sa bahay ng mga Israelita, wala pong mga tinatawag, hindi po sila nilangaw. Pero ito pong mga bahay ng Egyptian, puro langaw sila. Paano ka makakakain kung puro langaw? Bago ka sumubo, nauna na yung langaw, nasusubo sa'yo. Nagluluto ka pa lang, paano ka makakapagluto? Grabe po, mameste po ang langaw kapag ka po ganyan. So, kaya dito sa parting ito, naipakita rin ng Diyos kung paano ang pagkakaiba at pagtatangi niya na tinatawag dito po sa mga Israelita at dito po sa mga Ehipsyo na tinatawag. Exodus chapter 8 verse 21 to 24. If you do not let my people go, I will send swarms of flies on you and your officials, on your people, and into your houses. The houses of the Egyptians will be full of flies. Even the ground will be covered with them. Grabe, kita nyo, pating tutungtungan po nila. Lahat ng tutungtungan nila, puro langaw. Ang hirap po nito, mga kapatid kaibigan. Okay, the houses of the Egyptians will be full of flies. Even the ground will be covered with them. But on that day, I will deal differently with the land of Goshen. Land of Goshen is where the Hebrew children dwells, no? Okay, where my people live, no swarms of flies will be there, so that you will know that I, the Lord, am in this land. I will make a distinction between my people and your people. This sign will occur tomorrow. And the Lord, yan ang sabi po, and the Lord did this. Then swarms of flies poured into the Pharaoh's palace, into the houses of his officials, and throughout Egypt, the land was ruined by the flies. Ayan, dyan yung makikita na mabigat po. Ito pong pinadala po na ito, sinalot sila ng langaw. Yung Diyos na kinikilala po nila, wala na namang nagawa. Napaya na naman. Kaya napapatawa na naman sigurado ang ating Diyos na ba, sige, ilabas nyo pa kung sino. The fifth plague. Ito po, yung panlimapong plague, no? Death of cattle and livestock. Death of cattle and livestock. Ayan. So, ito naman ang sumunod po na pangyayari po. Ano po ang nangyari? Ito pong pineste, sinalot po, no, na mga namatay na mga baka, mga kahayupan po sa kanila, naapektuhan of course ang kanilang ekonomiya dahil po rito. Pero magpapakita po, bakit? Sino po? Ito pong si Hathor, ayan, no? Si Hathor, na Egyptian goddess of love and protection, na which is supposedly na magpo-protect po dito sa mga ito. Usually, this Egyptian goddess was depicted with the head of a cow. Ayan, so kaya yan, makikita nyo in your screen. Ang depiction po sa kanya, meron po parang sa ulo po nung tinatawag po ng baka po na yan. So this fifth plague po na ito, which is the death of livestock, was judgment and taunt on the goddess Hathor and the god Apis, who were both depicted as a cattle. Ito pong si Apis po na ito, isa rin po itong Egyptian god na ito yung literal na baka po ito. Parang nagbibigay ng blessing po para po sa kanila. So, kung ito'y kinikilala nila at tunay na Diyos po ito, ay may dapat hindi po ganun ang mangyayari. Pero napaya na naman sila as with the previous plague po na pinadala ng ating Panginoon. Pre-protection na naman ng ating Diyos na buhay. Ito po mga Israelita. Diyan yung makikita, makinig po tayong lahat. Mga anak ng Diyos, kung tayo po'y mananatiling matapat at susunod sa ating Panginoon, kahit po may pandemya ngayon, kaya tayong ingatan at bigyan ng tinatawag. Ako'y nagpapasalamat sa habag ng Diyos. Inuulit ko, sa habag ng Diyos. Walang nai-infect po sa mga anak ng Diyos. Napakarami po. At kung sakali man na meron, do sa iba po, pitan nyo, nakaka-recover naman rin po sila. But the thing is, kaya tayong ingatan at proteksyonan ng ating Diyos na buhay, no? So kaya dito, sa pagpapadala niya ng salot po na ito, dito po sa mga cattle and livestock po na ito, sa mga Israelita, wala po. Makikita po natin na
lubha po na bumabagsak ang ekonomiya nito pong Ehipto. Kaya makinig po kayo na naririto. Kahit sabihin niyo bumabagsak po ang ekonomiya ng buong mundo na ito, kung ikaw ay mananampalataya, kung ikaw ay anak ng Diyos, wala kang dapat ikaalala. Alam mo kung bakit? Ang ekonomiya ng anak ng Diyos, wala po dito sa sanlibutan na to. Sinabi na ng Lord sa kanya pong salita, in Psalms chapter 91, magbabagsakan yung lahat ng nasa paligid mo, pero ikaw ay mananatiling protektado, pero ikaw ay mananatiling nakatayo. Iingatan ka ng ating Panginoon. Sasabihin ko sa inyo, ni minsan sa katapatan ng salita ng Diyos, hindi papayag ang Diyos ng anak niya magugutom sa panahon ng pandemya na ito. Hindi papayag ang Lord na kayong mga anak niya na nananampalataya, na nagiging matapat at ikaw ay magkakasakit. Hindi papayag ang Lord hanggat maaari. Iingatan tayo ng Lord. Pangako niya yan. Huwag kayong matakot sa mga balita. Kahit sinasabi pa ng mga balita ng mainstream media po na sinasabi, dumataas ang nai-infect, wala tayong magagawa doon sa nai-infect po na. Basta't ang importante, tayo bilang anak ng Diyos, nananalangin, tumatawag sa Panginoon, sumasamba sa ating Diyos na buhay, na tayo po iingatan ng ating Panginoon. Ginawa niya yan sa Egypt. Ginawa niya yan sa mga Israelita. Pinakita niya ang pagkakaiba. Iba ang tingin ng Lord sa mga Israelita. Iba ang tingin niya dito sa mga Ehipsyo po na ito. Gusto ko ipaalam sa inyo, hindi nagtatangi ang Diyos sa mga oras po na yun. At ngayon din, hindi nagtatangi ang Diyos. Ngunit gusto lang ipakita ng Diyos na meron siyang pinipili. Meron siyang bagay po na na talagang binibigyan ng kanyang atensyon at pagmamahal. At ang binibigyan niya ng atensyon at pagmamahal, yung mga nagnanais sumunod sa kanya pong mga salita at kautusan. So kaya makikita nyo mga anak ng Diyos, uulitin ko, huwag kayong matakot, huwag kayong bumasa na naku, ang taas na nai-infect, naku, ang dami nang namamatay. Pabayaan nyo po sila at manalangin lang tayo na huwag na madagdagan yung nai-infect, huwag na madagdagan yung namamatay, pero ikaw, kaya kang ingatan ng ating Panginoong Hesukristo. Ganyang katindi ang ating Diyos na buhay. Ganyang katindi magmahal ang ating Panginoon. In fact, ito ginawa ng Paraon. Nagpa-imbestiga pa po siya. In the book of Exodus chapter 9 verse 7, ito po ang pagkakasabi po niya. And Pharaoh investigated and found that not even one of the animals of the Israelites had died. Praise the name of Jesus. Yet his heart was unyielding and he would not let the people go. Yan po ang sinasabi po. So, alam nyo, itong salot po na ito, this time, ramdam na ng Egyptians. Ramdam na ng mga taga-Ehipsyo, itong mga taga-Ehipto, ito po mga Egyptians po na ito po mga Ehipsyo po na ito, ramdam na po nila yung pagbagsak ng kanilang ekonomiya. Ramdam na po nila na apektado na pagkain po nila. Ramdam na nila na apektado na rin pati ang transportation nila. Ramdam na nila na apektado rin pati ang military supplies nila. Ramdam na rin nila na apektado na rin pati po itong tinatawag na farming po nila. Ramdam na rin nila pati ang economic goods nila ay apektado na rin po noong mga oras niya because of what happened with their livestock, because of what happened with this plague of cattle and livestock po na ito. Ganyang katindi ang nangyayari po. Ganong kalupit ang nangyayari. Parang ngayon, makikita nyo po, apektado ang transportation, apektado ang military supplies, apektado ang farming, apektado ang economic goods, apektado po ang areas ng pagkain. Pero tandaan ninyo mga anak ng Diyos, magpatotoo kayo sa lahat ng nakakapanood rito ng video po na ito. Magpatotoo kayo, ipatotoo ninyo sa inyong mga Facebook account kung gaano katapat ang ating Panginoon. Ipatotoo ninyo kung gaano kabuti ang ating Diyos sa kabila ng pandemya. Hindi ka nagutom. Sa kabila ng pandemya, hindi ka pinabayaan ng ating Diyos na buhay. Sa kabila ng pandemya, hindi ka hinahayaan ng Lord na magutom. Hindi ka hinahayaan ng Lord na mawalan ng supply. Ang Lord nagsusupply pa rin po sa ating pong mga buhay. Magpatotoo ka, kapatid, kaibigan. Ipagsigawan mo. Sa kabila na ikay walang trabaho. Ilan sa inyo walang trabaho, walang hanap buhay, pero nakakakain ka eh. Ilan sa inyo walang hanap buhay, pero ang lakas pang kumain at nagtatabaan, isipin po ninyo. Kaya huwag kayo mahiya kung kayo tumataba ng pandemya. Ibig sabihin, the Lord supplies. Yun lang po ang ibig po sabihin po, no. Kaya nyo ikakahiya po yan. Huwag kayo mahiya pag sinasabihin kayo, pambira, Brad, sis, ang taba-taba mo na. Bakit ka ba? Di po ba iba pag narinig na Brad, sis, ang taba-taba mo na.
Di po, ang taba-taba mo na. Puro ganun po tayo. Wag, kapag gano'n, pag sinabi, ang taba-taba mo na, praise the Lord. Bakit? Isipin mo niyo, crisis, panahon ng pandemya, tumataba. Ano, para ka tumaba, ibig sabihin, may nakakain ka. Para may makain ka, ibig sabihin, may supply ka. Pag may supply ka, ang ibig sabihin, hindi ka pinababayaan ng ating Diyos na buhay. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya magpasalamat tayo sa ating Panginoon. So makikita po natin yung bagay po. And then the sixth plague, tignan po natin. The sixth plague, ashes turned to boils and sores. Eto na, nagkabukol-bukol na po sila. Ayan, Exodus chapter 9 verse 8 to 12, no? Ito naman ang binanatan ng Lord. Ito pong tinatawag po na si Isis, na Egyptian goddess of medicine and peace. Ayan. So, ito pong Egyptian goddess po na ito na si Isis. O, sige, kayo nagpapagaling, ha? Healer ka, ha? Okay, tingnan natin kung gaano ka katindi as healer. Pinakikita na naman ng Panginoon. This sixth plague, boils, was a judgment against the several gods over health and disease, no? Itong si Sekhmet, si Shu, and si Isis po na yan. Yan po, yung mga illustration po na yan. So, this time, makikita po natin na nung mga panahon po na yun, as the Bible mentioned, as the Bible says, na ito pong magician, they could not stand before Moses, no? Bakit po hindi na sila makatayo? Kasi puro sila bukol. Paano sila tatayo? Nakakahiya. Sila mismo na panlaban ito pong tinatawag po ng Pharaoh, sila mismo nagkakabukol-bukol. Paano sila haharap kay Moses at saka kay Aaron? Sila mismo, puro bukol. Ibig sabihin, hiniya na naman sila ng ating Panginoon. Katawa-tawa na naman. Ito pong bagay po na ito na ginawa ng ating Diyos na buhay. Exodus chapter 9 verse 14. Let's read this, no? Exodus chapter 9 verse 14. Ito po ang pagkakasabi po ng Bible. Or this time I will send the full force of my plagues against you and against your officials and your people, so you may know that there is no one like me in all the earth. Yan. So may nakikita rito ng ating Panginoon, malinaw, that there is no one like me in all the earth. Ano ang ibig po sabihin po nito? Wala pong katulad ang ating Diyos na buhay. Yung kaisa-isang Diyos, wala po siyang wala siyang replika eh. Kaya kung wala siyang tinatawag po na Xerox copy, photocopy, or master copy, wala pong gano'n, isa lang siya. Hindi ako nagtataka sa iba, bakit pinaparami po ninyo ang Diyos? Dito nga sa Ehipsyo, ang dami nilang Diyos, walang nagawa. Doon sa iisang Diyos, ipinakikita lang ng ating Panginoon na isa lang siya. Hindi siya dalawa, hindi siya tatlo, hindi siya apat, hindi siya lima, hindi siya 10. Ang Diyos ay iisa at wala siyang katulad ni isa kahit kailanman. Wala pong katulad ang ating Diyos na buhay. At yan ang gusto ko iparating rin po sa inyong lahat ng mga nanonood at kasama namin na nag-aaral. Katulad dito, isa lang po siya. Wala na po siyang katulad. Wala na. Kaya wag na pong umimbento at gumawa pa ng katulad po, no? Kaya makikita nyo dito sa bagay po na to, tunay na talagang hiniya ng Diyos ito po mga magician po na to, itong Pharaoh at ito po mga Egyptians po na ito, ganyan ang ginawa ng ating Panginoon. Alam nyo, isang mabigat pa po rito, ang Egypt po, during their time, nung panahon po na yun ni Moses, napaka-advance po nila sa lahat ng bagay. Sila po ang they have the best of everything. They have the best in economy. They have the best in whatever. Kung may technology, whatever technologies na meron during their time, they have that technology. They have the best in medicines. Lahat po, the best po sa kanila. And in fact, dahil po ang Ehipto po, ang Egypt, ay napakayaman na bansa ng mga panahon po na yon, ang cleanliness po ay very important po sa kanila. Cleanliness being paramount, no, in the Egyptian society during their time, no, this plague pronounces the people unclean. Ganun katindi. Parang ngayon, kita ninyo, itong COVID-19 po na to, napakahirap na magkasakit ng sino man tao. Pagdating po dyan, na ipopronounce ka na marumi, sobrang dumi. Hindi ka po pwedeng lapitan ng kahit na sino. Parang ganun na nangyayari. Kita ninyo? Kaya ito may kaugnayan sa ating pangkasalukuyang panahon, itong tinatalakay po natin na ito. Kaya ito nililinaw po sa atin ng Diyos, no? Yung mga magicians na naroroon,
nung araw nakokopya nila kung anong ginagawa ni Moses, pero ito nga this time hindi na nila magawa after this 10 plague po na to, yung mga 10 plagues na pinadala, wala na po silang ma-replika pagdating po rito. Yung mga ahas-ahas, kaya nila yun. Pero yung 10 plagues na to, walang nakaduplicate po nito sa ginawa, pinadala po ng ating Diyos na buhay. So kaya po sila ay naituring po na marumi no mga oras po na yun, no? And it is great to notice during that time, no, especially in that story na yun na nangyari, pinakikita po na si Moses at si Aaron lang po ang siyang naroroon sa harap ng Parao. Wala po silang kasupo-suporta na kahit na kanino, liban po dun sa kaisa-isang Diyos na siyang nagsugo at nagpadala po sa kanila ng mga oras po na yun. And then the 7th plague, tignan po natin, let's move, the 7th plague, ayan. Hail rain down in the form of fire. Ayan, hail rain down in the form of fire. Exodus chapter 9 verse 13 to 35. Ayan, nandyan po yung story po na yan. Now, ito pong Egyptian god po na ito, na goddess of the sky, ang pronounce po rito is Nut. Ayan, Nut. Yan po ang pagkaka-pronounce po niya, Nut. Ayan. Egyptian goddess na si Nut, pinadala po ito, pampitong salot po ito. The 7th plague, no, hail, it is direct attack dito po kay Nut, the goddess of sky, and also kay Osiris, the crop fertility god, and Set, the storm god. Ayan, so makikita nyo po yan. So, this hail was unlike any other that has been seen before. So makikita po nyo sa tatlo po, yan yung tatlong klaseng Diyos na hiniya ng ating Panginoon. Si Nut, Osiris, and then si Set na storm god, si Osiris, the crop fertility god, at yung the sky goddess na si Nut, wala pong lahat na gawa po yan. So makikita po ninyo yung kanila pong lupa noong mga panahon po na yun, wala na pong natira doon sa salot ng mga swarm of flies po na yun na pinadala po, yung lahat ng natira, inubos pa po, bagsak na bagsak po ang ekonomiya dito pong Ehipsyo. Makikita po ninyo, sobrang bagsak po sila. And again, ang mga Israelita po, the children of Israelites, they were miraculously protected. Napakaganda na mangyayari po. Sabi ko po sa inyo, they were been miraculously protected because no hail damage anything in their land. Walang nawasak sa kanila. Sabi ko sa inyo uulitin ko, kahit na anong COVID-19, at kung may maimbento pa na kung ano, pero nga ako narinig na nagsasabi raw COVID-20, pero wala pong COVID-20. Kahit ano pa po mangyari, tandaan po ninyo kahit ano pa po ang mangyari, kahit ano pa ang mangyari at maganap dito sa mundo po na ito, tandaan ninyo, kaya tayong proteksyonan ng ating Diyos na buhay. Yan ang masasabi ko po na tunay na tunay at tapat na tapat ang ating Panginoon. Huwag tayong matakot. Umasa tayo sa ating Panginoon. Kaya tayong ingatan at proteksyonan ng ating Diyos na buhay. Okay. And then next, the 8th plague. Ayan, the 8th plague, no? Ito pong tinatawag na locust sent from the sky. 8th plague, locust sent from the sky. Exodus chapter 10 verse 1 to 20 is the scripture text. Again, this is a direct parang attack or humiliation na naman dito po kay Set, no, the Egyptian god of storms and disorder. Ay, grabe po. Siguro humahagik-gik na ng tao ng gusto ang ating Panginoon dito sa katigasan ng ulo nito po mga Ehipsyo na to. Sige, tignan natin kung ano magagawa ng mga Diyos nyo na yan. Tignan natin kung ano magagawa nila, kung paano kayo maingatan. This 8th plague, no, which is locust, again, focus na naman po ito sa tatlo po, kay Nut, kay Osiris, at dito po kay Set po na ito na tinatawag. Because makikita natin, kagaya ng sinabi ko, yung crops na kanilang pananim, no? Yung wheat, yung rye na naroon sa kanila na naka-survive po dito po sa hail. Pero now, eto na po, dumating na po yung swarm of locusts po na yan. Pagdating puro, eto na, nginasab na po. Ay talagang ubos, bagsak na bagsak po sila. Nakakalungkot, dahil makita nila, eto na, nagdadatigan yung naku, hindi na nila alam kung ano gagawin po nila doon sa bagay po na yun. So, there would be no harvest in Egypt that year. Walang inani. Isipin po ninyo, ano
ganong kabuhayan po nila. Walang pagkain noong mga panahon na yun, noong taon na yun. Ganong katindi po. Wala silang makakain ng panahon po na yun. Kaya grabe pong salot ang dinanas po at inabutan. Ito pong Ehipsyo po na ito. And then the ninth plague, ito na po. Matindi na po itong ninth plague. 3 days of complete darkness. Exodus chapter 10 verse 21 to 29. Ulitin ko po, the ninth plague, 3 days of complete darkness. It is written in Exodus chapter 10 verse 21 to 29. Okay, bakit po darkness ang ibinigay? Okay, because the Ra, which is the sun god, ng mga oras po na yon, ito po yung kinikilala at sinasamba nilang Diyos, yung araw po, no? The ninth plague, which is darkness, was aimed at the sun god Ra, who symbolized by Pharaoh himself. Ayan. For 3 days, no? The land of Egypt was smothered by the earth and unearthly darkness, no? Makikita po ninyo, imagine po ninyo, ito pong lugar ng Ehipsyo, madilim na madilim. Pero magugulat ka dito sa land of Goshen, lugar ng mga Israelita, lugar ng Hebrew children, na mga anak ng Diyos, may liwanag sa kanila. Parang dinivide ng Lord, hinati, dilim at saka liwanag eh. Ganon ang ginawa ng ating Panginoon. And again, makikita po natin kung gano'n na naman po nag-perform ng miracle dito ang ating Panginoon. The sun and the most worshipped God in Egypt, other than Pharaoh himself, gave no light. Yung araw na kanilang sinasamba, yung araw na kanilang niluluhuran, yung araw na kanila pong dinadakila, etc., no? Pinakita ng Panginoon na siya may control. Ako may control dyan eh. Sige, tignan ninyo kung kaya nyong pasikatin yung araw na yan. Bibigyan ko. Sige, sasarahan ko ang langit, sasarahan ko ang ulap. Tignan natin kung yan ay totoong Diyos. Yung araw nyo na yan. Tignan ninyo kung may magagawa yan para kayo'y tulungan at bigyan ng liwanag. For 3 days, nangangapa sila, kakapa-kapa sila sa dilim. Hindi nila alam ang gagawin. Imagine niyo 3 days, super dilim, walang makakagalaw. Kung saan ka nakaupo, kung saan ka nakapwesto, doon ka na lang sa loob ng 3 araw. Now, in fact, itong bagay po na to, it has a psychological and religious impact that would have been profound influence on the Egyptian at that point, no? In time, no? Una, darkness was the representation of death, judgment, and hopelessness. Yan po ang una po niyan. And then second thing is, darkness was complete absence of light. Yan po ang ibig po sabihin. Kaya mabigat po yan para sa mga sa mga Ehipsyo, no, mga oras po na yun. And finally, the last and final plague, ayan, is the death of firstborn. Exodus chapter 11, verse 1 up to verse 10. 10th plague, the death of the firstborn. Bakit po ito ang tinira po panghuling-huli? Because Pharaoh has been recognized as the ultimate power of Egypt and Isis, the protector of children. Kung talagang makapangyarihan ka, Pharaoh, the king of Egypt, he was being worshipped by the Egyptian because he was considered to be the greatest Egyptian gods of all. The greatest Egyptian god of all, yung Pharaoh. Sobrang panghihiya na ginawa ng ating Panginoon dito po sa parao po na ito. Kasi kinikilala siya na Diyos eh. Siya yung pinakadakilang Diyos sa lahat-lahat ng binanggit natin ng mga nauna na mga Diyos po sa kanila. Siya po, and it was believed that he was actually the son of Ra himself, manifests in the flesh. Ganun po, katindi po ang paniniwala po ng mga Ehipsyo. So, kaya after that plague of darkness na naramdaman po nila noong mga oras po na ito pong si Pharaoh po, nag-resume na naman po siya sa kanya pong position na pakikipag-bargain dito po sa ating Panginoon at inopera niya po si Moses. Ang offer niya kay Moses, deal or no deal. Yan ang nangyari po, no? So makikita natin lahat na ng wala nang natira sa kanila, ubus na po, bagsak na po ekonomiya, lugin-lugi, bagsak na bagsak ang Ehipsyo noong mga oras na wala silang mga hayop, wala silang pagkain, lahat wala. Sabi nung parao, sige papayagan ko kayo umalis na Moses, pero sa isang kondisyon, iwan nyo lahat, sinabi ko ng lahat ng inyong mga hayop. Yun ang pinakiusap niya.
Pero doon sa parting yun, syempre po, hindi po pumapayag. No? That would be a totally unacceptable offer para po sa ating Panginoon. Bakit po? Alam nga naman pumunta ang mga anak niya doon sa wilderness na mag-held ng festival ng walang i-offer na sacrifice. Hindi papayag ang ating Panginoon doon sa bagay po na yun. Kaya nang walang actual sacrifice, hindi papayag ang ating Diyos na buhay. And because of that, the Lord is uncompromising when He has set the terms. Kaya doon sa parting yan, ibig sabihin, uncompromising, hindi na po pwedeng mabali po yung bagay po na yun. Hindi na uubra. Hindi papayag ang Lord ng gano'n. Kaya pag tayo, ay kung ano man ang deal ng ating Panginoon sa atin, siya po ang masusunod, hindi uubra na kayo ang masusunod o tayo masusunod. Sa pamantayan, isubukan po ninyo kung kayo nga ay pumapasok sa eskwelahan, pumapasok sa trabaho, bawat papasukan po ninyo na merong mga kanya-kanyang pamantayan yan at hindi po pwedeng kayo masusunod. Sa bawat bansa na pupuntahan natin o kabibilangan po natin, meron po silang tinatawag na pamantayan. Dito sa Pilipinas, may sarili tayong pamantayan. Sa bansang Amerika, may sarili silang pamantayan. Sa bansang New Zealand, may sarili silang pamantayan. Sa bansang Japan, meron silang sariling pamantayan. Sa bansang Korea, meron silang sariling pamantayan. At hindi po pwede na kung anong pamantayang umiiral dito ay dadalhin natin at paiiralin po natin sa bansang Korea or vice versa. Hindi uubra. Ganyan din po yan. Kaya po tayo, kung tayo papasok sa Kingdom of God, hindi po pwede po yung kalooban po natin na masusunod. Yung iba po, merong gano'n na nangyayari. Naglilingkod sila, gustong maglingkod sa Diyos, mananampalataya, gustong maglingkod sa Diyos, pero they will serve the Lord their God on their own terms. Hindi ubra yan, kapatid kaibigan. Wala pong ganun. Kung yung trabaho nga, ikaw nga may trabaho ka dapat sumusunod ka kung ano yung pamantayan ng trabaho. Hindi po pwedeng ikaw ang masusunod. Lahat po. Uulitin ko po. Kaya tayo po, hindi rin natin po pwede, pupulutin po yung sa bansang Amerika, dadalhin po natin dito sa Pilipinas. Iba yung pamantayan nila ron, iba yung pamantayan po natin. Huwag nating ipilit yung ganun. Hindi po makatotohanan po yun. Ganun din naman, kahit minsan sa mga churches nangyayari yan. Yung churches po dito, may pamantayan po ito. Yung ibang churches po, may sarili silang pamantayan. Hindi mo po pwedeng sabihin, buti pa dun sa church na yun dapat, buti pala ron, doon ka pumunta. Dahil doon po pala masusunod yung pamantayan nila. Doon ka pumunta. Doon ka ngayon mag-serve. So pag nandun ka na, makakasunod ka at magagawa mo. Dahil yun ang gusto mo Parang halimbawa, dito sa Pilipinas, ganun din. Hindi niya sinasabi, mabuti pa ika sa Japan, mabuti pa ika sa New Zealand. O di pumunta ka ng Japan, pumunta ka ng New Zealand, mabuti pa laro. Umalis ka dito sa Pilipinas, mag-file ka ng tinatawag na citizenship dun sa bansa na yun na gusto mo. Kaya dito sa atin, maraming nagsasabi mga politiko, ayaw na raw nila dito sa bansa po natin. Magsilayas po kayo. Umalis kayo, pumili kayo ng bansa na gusto nyo at nagagandahan po kayo at doon kayo manirahan. Bakit po? Yung pala gusto po ninyo. So, ganun din po yan kahit po sa ating Panginoon. Hindi po pwede uncompromising. When God has set, the terms, siya po ang dapat po na masusunod. And in the 10th and last plague, the death of the firstborn males was also judgment on Isis, the protector of the children. Ay napakatinding panghihiya ng ginawa ng ating Panginoon. So let me give you this as I end this message na sa gabi po na ito na ating pinag-aaralan. Marami tayong natutunan dito sa salot na pinadala po. Hindi lang po ito judgment, hindi lang po ito yung tinatawag papagpakita ng miracle ng ating Panginoon, but it also taught us a great spiritual lesson that pointed us to Christ. Kasi because of this event, because of these 10 plagues po na to na nangyari, especially on particular, and the 10th plague, after po nun, pumasok po yung tinatawag po na na ang mga Israelita po ay sumunod po sila because of their active obedience to God, ay nagkaroon po sila at nakatanggap sila ng bagong instruction sa ating Panginoon, which is yearly sineselebrate nila, commonly known as the Feast of Passover. Ayan. So, the Feast of Passover, the Feast of Unleavened Bread, and the Law of the Firstborn. The Law of the Firstborn, alam po natin, yung unang-una na iaalay. Because of that, yung mga rituals na to na dinidisplay, lahat-lahat po rito, pinakikita po rito sa pangyayari po na ito is the law of sacrifice, the law of the gospel, and the law of consecration. Ulitin ko po ulit, the law of sacrifice, the law of the gospel, and the law of consecration. Lahat-lahat ng ito,
All these things are necessary requirements to receive the ultimate salvation from spiritual death. So kaya sa ating pong lahat na naririto, makikita natin ang ating Panginoon, hindi lang siya nag-perform ng miracle para i-judge niya lang o para padalan lang ng salot per se, of course, para makilala siya. But on the other hand, ipinakikita rin, meron din palang humor ang ating Panginoon doon sa bagay po na sa party pong yun. So dahil po dyan, tayo po ay nagtatapos ang gabi po ito sa kauna-unahan na pag-aaral po natin na ito ng pag-aaral sa salita ng ating Diyos na buhay. By next week po, no, September 17, next Thursday po, nating tatalakayin po, no, we will take a look for another miracle po. Siyempre po, after nung umalis sila sa Egypt, pumunta na, anong susunod po ron? Okay, of course, titignan natin, susunod na miracle, na kung saan the parting of the Red Sea. Yan ang siyang titignan po natin. And the parting of the Red Sea. Praise the Lord. Napakagandang pag-aaral na gagawin po natin. Alam niyo, napakarami rin humor dun sa parting yan. Mapapag-aralan po natin yan sa susunod po na Huwebes. So maraming salamat po sa inyo pong lahat na naririto at samahan po ninyo ako sa pangwakas na panalangin. Tayo po'y manalangin sa ating Diyos na buhay. Aming Ama, maraming salamat sa mabubuting bagay na ibinigay mo po sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga katuruan. Salamat sa bagong aral na ito. Bagamat kami napahaba, sapagkat kami na-excite, Panginoon, sa mga aral po na ito. Ngunit tiniling namin, pagpalain mo ng lubos ang lahat-lahat ng mga salita mo po na ito na ibinigay mo sa amin po mga puso. Pagpalain mo lahat ng mga anak mo. Higit lalo kaming magtiwala po sa inyo. Inihiling ko, ipakita mo sa lahat ng mga anak mo na nanonood sa oras na ito, nakasama namin nag-aaral ng iyong salita. Ipakita mo sa kanila na hindi ka nagpapabaya. Kung paano nga mga Israelita, iningatan mo sa panahon ng salot. Ingatan mo rin lahat ng anak mo na naririto. Lahat ng mga anak mo, Panginoon, ipakita mo na sa kabila ng pandemya na to, hindi ka magpapabaya at ikaw ang mananatiling kaisa-isang Diyos ng aming buhay. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo pa ng lubos ang bawat isa po sa amin. Muli, sa iyo po ang papuri at ang kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. So maraming salamat po sa inyo, no? Sa inyo pong lahat na naririto. If you love the word of the Lord, no? At mahal na mahal nyo ang salita ng ating Diyos na buhay. And if you enjoy the moment na meron po tayo sa pag-aaral po natin ng salita ng Diyos, no? Isa lang po masasabi ko, mag-subscribe po kayo. Just click the subscribe button at i-share nyo po yung video po na ito para po mapanood at mapag-aralan rin ng inyong mga kaibigan at ng inyong pong mga mahal sa buhay. So maraming salamat po. And may the good Lord bless us all tonight. Maraming salamat. Thank you, Lord Jesus Christ, and God bless you all. Thank you so much.